napakadali lang palang gumawa ng tinapa, kaya tara sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano. Hinugasan ko na nga itong mga isda na lulutuin ko. Dahil wala pong galunggong dito sa Japan, kaya ito pong aji ang gagamitin ko. Para sa akin, parehas lang naman po yung lasa ng aji at saka ng galunggong, kaya ito po yung gagamitin natin. Hinugasan ko nga po ito ng ilang beses at hindi ko po tinanggal yung mga lamang loob. Pero depende po yan sa inyong mga auntie kung tatanggalin nyo po o hindi. Dito po sa malinis na tubig, naglagay lang po ako dito ng asin, saka ko po tinunaw. At kapag natunaw na po itong asin, saka po natin ilalagay itong isda. Habang ginagawa ko nga po ito, hindi po ako dyan gumagamit ng pansuka. Tamang tansya-tansya lang po yung ginagawa ko mga auntie. Mahigit isang oras ko nga po itong ibababad para kapit na kapit po yung alat dun sa mga isda. Kailangan lubog na lubog po itong mga ito kapag binababad po natin. Maliliit at malalaking isda nga po pala yung sinubukan kong gawing tinapa ngayon mga auntie. Totoo lang po, first time ko lang pong gumawa ng homemade tinapa. Siyempre, bago ko po sinubukan gumawa ng tinapa, ay inaral ko muna. Nanood muna ako sa YouTube kung paano po nila ito ginagawa. Dahil nag-crave na po talaga ako sa tinapa, kaya itong mga auntie, sinubukan ko din gawin. Pagkatapos ko pong maibabad ng mahigit isang oras itong mga isda, ay i-steam na po natin. Ganito nga po pala yung ginagamit kong steamer. Maliliit po yung butas. Pero pwede naman po kayong gumamit siya ng kahit anong klaseng steamer. Basta ma-steam lang yung isda mga auntie. Bago ko nilagay itong mga isda, ay naglagay muna ako dyan ng mantika para hindi po kumapit kapag tatanggalin na po natin mamaya. Mainit na nga po pala itong tubig bago ko po nilagay yung mga isda. Tapos tatakpan lang po natin ito at i-steam ng 15 to 20 minutes. Pagkatapos nga po ng 15 minutes, eto na po yung itsura. Pwede na nga po ito. Wag lang natin masyadong tagalan yung pag-steam dahil baka po masira. Habang hinahayaan ko muna pag lumamig yung in-steam ko, ay magpapabaga na po ako dito ng uling. Eto nga po yung papausukan natin dun sa gagawin nating tinapa. Kapag ganito na nga po yung baga ng uling, pwede na po yan mga auntie. Dito naman po sa loob, ay nagready na po ako dito ng pag-iismukan natin. Naglagay lang po ako dito ng bigas, tea, at saka ng pulang asukal. Sa Japan, yung pulang asukal po nila, ay ganito na po talaga yung itsura. Dahil wala po ako mahanap na pulang-pula, kaya ito na lang yung gagamitin ko. Para hindi nga po pala masira yung kawali, ay naglagay po ako dyan ng aluminum foil. Dahil wala pa po ako mga gamit sa pag-i-smoke, kaya yung lumang kawali muna yung gagamitin ko. Natuyo na nga po itong isda, ay nilipat ko na po siya dito sa stainless. Hindi ko po alam kung anong tawag dito, pero ito po yung ginagamit namin kapag nagbo-barbecue kami. So ito na nga po, nilagay ko na po yung uling sa may gitna. Tapos naglagay lang po ako ng mantika dun sa baga para lumakas po yung uso. Buti na lang wala pong magagalit na kapitbahay. Kapag may gusto talaga tayong kainin lahat yan, pwede natin gawa ng paraan. Bago maging ready itong homemade tinapa, pausukan po natin ito ng mahigit isang oras. Pwedeng saktong isang oras o pwede rin po yung mahigit isang oras. Depende po yan sa inyong mga auntie, pero ako po ay isang oras ko po siyang papausukan. Ito yung first time ng paggawa ko ng tinapa. Masasabi ko po talaga na hindi po siya ganun kadali. Napakahirap pala, lalong-lalo na po kapag papausukan. Ito po sa Japan, kung ayaw nyo po gumamit ng bigas, pwede po kayong gumamit ng smoked chips. May mga nabibili po sa supermarket, pwede nyo po yung gamitin. Dahil first time ko lang po itong gawin, kaya tanggal po ako ng tanggal dun sa takip. Tinitignan ko nga po kung ano po yung itsura ng aking homemade tinapa. Tuwa ako sa resulta dahil nag-iiba na po yung kulay ng ating isda. Ayaw ko lang po sa inyong mga auntie, kapag gagawa po kayo ng tinapa, wag po kayong tanggal ng tanggal dun sa takip. Dito nga po pala sa Japan, mahirap pong humanap ng ganito kaliliit na isda. Di ba po sa Pinas, meron pong mga galunggong na pwede po nating bilhin sa mga palengke. Sana may mahanap ulit ako na ganito kaliliit na isda para makagawa ulit ako ng tinapa. So, eto na nga po mga auntie, pagkatapos po ng mahigit isang oras, eto na po yung nagawa kong homemade tinapa. Yung malalaki po ay nismoke ko lang po ng konti. Nakakatuwa kasi itong maliliit ay tinapang-tinapa po yung itsura. Nakaka-proud po kasi sa lahat po ng mga homemade na nagawa ko, eto po yung pinaka-the best. Sobrang excited ko. Pinatikim ko na nga po sa dalawang hapon ko. Si Kenshin po, gustong-gusto niya po itong homemade kong tinapa. Oishi? Oshikata? Hindi nga lang po si Kenshin yung nasarapan sa luto ko, pati rin po tong asawa ko. Ito pong si Kenshin, nakakailang ulit po yan mga auntie. Dahil marunong na po ako gumawa ng tinapa, kaya hindi ko na po kailangan bumili. Hanap ka lang po ng isda sa supermarket at pwede ka na pong gumawa ng sarili mong tinapa. Bukod sa makakatipid tayo, unlimited pa yung magagawa natin. Kapag yung tinapa gusto nyo po ay pulang-pula, pwede nyo po yung pausukan ng mas matagal. So yun lang po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and bye!